Tila sinisisi ng ina ni Rene Baterbonia na si Mami Rovelyn Baterbonia ang kanyang sarili sa maagang pagpanaw ng kanyang anak. Dahil anya, kung pumayag lamang siya sa Lasal pumasok sa Rene, sana daw buhay pa ito at kasama pa nila. Dagdag pa ni Mami Rovelyn kung sinabi lang din daw sana ng Ateneo na may matinding training na gagawin sa kanilang mga manlalaro. Sana ay napag-isipan pa nila bago sila magdesisyon. Anya, nagawa pa umano niyang magsinungaling sa anak para lang pumayag ito na sa Ateneo na lamang pumasok at hindi sa Lasal. Nakikiusap din si Mami Rovelyn sa mga tumulong sa kanyang makapasok ang anak na si Rene sa Ateneo na kung pwede, tulungan din daw sana silang malaman ang katotohanan sa nangyari kay Rene upang makamit na ng kanilang pamilya, lalo na kanyang anak ang hustisya sa nangyari dito. Ngunit tila iba ang nais ng paaralan. Base kasi sa post ni Mami Rovelyn, mukhang nais na lamang ng mga taong sangkot sa nangyari kay Rene na wag nang magkaso at bigyan na lamang ang pamilya Paterbonia ng pera upang matapos na ang lahat. Dahilan ng kampo ng Ateneo, kung si Rene daw ay nabubuhay pa lamang, ito din ang nais dahil ayaw umano nito ng gulo katulad ng nangyayari ngayon. Ngunit nanindigan si Mami Rovelyn na hindi pera ang kailangan niya kundi katotohanan sa kung ano nangyari sa kanyang anak nang maganap ang insidente na naging dahilan ng pagkawala ng kanilang buhay ni Rene at ng teammate nitong si Adilay. Dumating pa ang punto na nagsinungaling ako sa anak ko para hindi lang siya magdalasal kasi sa Ateneo lang daw talaga ang first five. Para na rin akong pinatay ang sarili ko sa mga desisyon na hindi ko pinakinggan ng anak ko. Sana naman yung mga tao na nagtulong para mapunta ang anak ko sa Ateneo, tulungan kaya ako nila na malalaman ang katotohanan. Makumbinsi kaya din nila ang ADMU na magsalita kung ano ang totoong nangyari sa anak ko. Kasi feeling ko parang sinasabi nila na tanggapin mo na lang kung ano ang alok kasi yung anak mo ayaw niya talaga ng away, pero hindi naman away ang gusto ko. Simple lang ang gusto ko. Gusto ko lang malaman ang totoo kung ano talaga ang nangyari sa anak ko. Sana noon pa sinunod ko na ang anak ko na maglasal kung pinaliwanag lang sana ng Ateneo na pag doon ang anak ko may training na ganon para naman mapag-isipan namin. Samantala, narito naman ang iba't ibang komento ng netizen kaugnay sa post na ito ni Mommy Rovelyn. No words can make this pain any lighter. I know you're carrying the unbearable thought that if you had let Rene study at another school instead of ADMU, maybe he would still be there. But I want you to hear this. Even if ikaw pa mismo ang nagtulak kay Rene papasok sa gate on his very first day, his death would still not be your fault. The blame belongs to the people in the institution that failed to protect him. They were entrusted with his safety. They were the ones who had the responsibility to make sure every student who entered those gates would also come home alive. If there's one thing you might say you were guilty of it was this. You trusted them. You trusted that they would care for your son the way any school should. You trusted that he would be safe. And trusting is never a crime. You made your decision as a mother who wanted the best for her child. They made theirs as people who had a duty to protect him. Those are not the same. Please don't carry a burden that belongs to those who failed Rene. Your heart already carries enough. The responsibility for his death does not rest on the mother who loved him. It rests on those who had the chance to prevent this tragedy and didn't. Tama ka naman po ma'am, hindi po away ang hanap nyo, katotohanan lang naman ang pinaglalaban nyo dito. Mabuting bata si Bobet, pinalaki nyo din naman siyang gumawa ng tama kaya wag nyo pong bibitawan yon. Madami din po kaming nakasuporta sa inyo. Nagkalat po sa iba't ibang bahagi ng mundo at higit sa lahat, ginagabayan din po kayo ng Holy Spirit.
Never let this issue die because justice and accountability should never depend on how much a family has. Every life deserves dignity. Every family deserves respect. Every loss deserves the truth. A grieving family deserves compassion, accountability, and answers, not silence. A mother's cry for truth should never be ignored. The pain in her words says everything. No parent should have to beg for answers after losing a child. We stand with Rene's family and their call for truth, accountability, and justice. Ipaglaban mo kung anong nararapat bilang isang ina, huwag padadaig sa sasabihin ng iba. Kapit kay Lord, siya lang ang gagabay palagi sa inyo. Andito lang po kami na tumutulong sa pagdarasal na sana makamit ng hustisya para sa inyong anak. Tibayan mo lang loob, mayaman man ang kalaban nyo, madami kaming nakasuporta sa inyo. Higit sa lahat, kakampi nyo ang nasa itaas na siyang may likha ng lahat. Tiwala niyo po sa kanya ang lahat. Mas malaki ang plano niya kesa sa plano natin. Dasal po at lalabas din ang totoo. God is with you po. Sobra-sobrang presence ni Lord sa inyo. Ngayon lang nangyari yung ganito ng lahat ng signs ay sobrang visible gaya ng messenger of God is yung mga dove. Makakamit din po ninyo ang hostisya. We are the team. Whole nation is praying for your family, especially justice for Rene. Tama ka po dyan, ma'am. Sana din po matulungan ka ng mga taong naging susi din kung bakit napunta si Bobet sa ADMU. Sana kasama niyo sila sa pagkamit ng hustisya at matulungan kayo sa justice kung mga naging coach niya sa ADMU. Sana sa pagkamit ng hustisya, samahan kayo kasi isa din sila sa pinagkakatiwalaan ninyo kung bakit si Bobet napunta sa Manila. Hindi lang sa labang basketball. Sana sa hustisya din magsalita sila. Napakahirap at sakit ng pinagdadaanan ng pamilya nyo sa mga coaches at taong taga-ADDU kung bakit si Rene napunta din sa Manila. Sana tulungan din po ninyo yung pamilya nila, ma'am, na makamit ang